Makibasa po. Ang Kristiyano pala, tunay na mo siyempre, namuhay pala siya, loob at saka labas ng church. Kasi mostly po yung iba kasi, nasa loob lang ng church. Paglabas, ilalabas mo sungay. No po, dapat po, sa labas din po, wala kayong sungay doon na makita. Okay? Makibasa po, Galatia 2:20 po. Meron? Meron na ang basa. Galatia 2:20. 2:20. Di ba? 20. Ayaw mo 20. I no longer hindi na ako na tayo kundi si Kristo. Hindi na ako ang namumuhay, kundi si Kristo. Saya. Nabubuhay sa akin. Okay? Okay, kapag sa aking katawan. Yan po yung isang tutunay na manampalataya po. Hindi lang mo pangloob ng church, pati sa labas po. Kasi mostly po pag ang isang manampalataya, paglabas po ng church, lumalabas din po sungay. Amen? So, paglabas po natin, kailangan malinis po yung natin, sungayan po natin. Wala pong makita po. Di ba sabi ng Panginoong Diyos, blameless. Wala tayong makikita na marumi. Okay? Number 2 po, ang tunay na manampalataya, seek transformation. Naghanap palagi ng pagbabago, not just attendance, hindi lang yung attendance sa church, kundi yung pagbabago ng pagkatao. Romans 12 po, may basa. Romans 12 po. Hmm. 12 to. Luwan. Di ba natin? Huwag kayong makiayon sa kaharian baguhin. Sa halip, hayaan niyo ang Diyos. Maunawaan ninyo ang kanyang kalooban sa ngayon. Magawa niya kung ano ang mabuti, kalooban sa banat ng kalooban. Okay. Ano ha? Ang tunay naman ng palataya, mga kapatid, naghahanap palagi ng pagbabago sa sarili yan. Hindi ho yung attendance lang. Right? Hindi ho yung, linggo ngayon, makasimba. No po. Ang tunay naman ng palataya, nakikita na niya yung pagkakamali niya, nakikita yung kasalanan niya. At iniisip niya yun, hindi ko na gagawin yun. Lumuhay na po tayo na, may step 2, holiness na po tayo. Papunta na pong kabanalan. Kasi po, take note nyo, sabi ng Panginoon Diyos sa pahayag, walang marumi mga pasok sa langit. Walang Kaya nga, habang nabubuhay, katuturuan ka, hakbang ka patungo sa kabanalan. Kaya nga, naghanap ka palagi ng pagbabago sa sarili mo. Hindi ho yung paglabas natin dito ay yung dati nating pagkatao, ibabalik po natin. Di ba sabi nung patay na tayo, di ba? Patay na tayo ni Kristo, di ba? Kasama na ho tayong So patay na ho yung dati nating pagkatao, bago na po tayong pagkatao. Number 3 po, filled with the Holy Spirit po. Episode 5:18 po, pakibasa po. Ang tunay naman ng pataya, puspos po yan ng Espiritu Santo. 5:8, 5:18 pe. Huwag kayong maglasing, Marcos. drunk on wine which leads to wild living. Instead, be filled with the Holy Spirit. Sa Tagalog. Huwag kayong maglalasing. Marcos, punuin ninyo. Kayo mapuspos. Diba? Maliwanag yun ha. Maliwanag yung ha. Ang tutunay mo ng palataya, puno po ng puno ang katawan mo ng Espiritu Santo.
Sino po di nagaranas ito di maglasing? Yung hindi nila naglasing, hindi rin, praise God, sino pa? Alam niyo po ba, ako, ito siya, testimonial ko ha. Hindi na naglalap. Ang pinakagrabing nalasing po sa buhay ko, alam niyo ba kung saan? Alam niyo po ba kung saan? Ano na din? Doon sa sumakay ako ng jeep. Sinakay ako ng jeep, hubad, lubaran ako. Walang short pants. Oo, ano po ako noon? First year college po ako noon. Sobrang lasing ko. Alam mo kung bakit? Mga barkada ko, pumunta kami sa Talisay. Oo, katuwaan, pupunta kami sa Talisay. Pagpunta kami sa Talisay, alam mo kung ano na sila, buburdo, tawag burdo, lalakad na sila. Kasi po, lagi may mga, yung Talisay kasi beach resort yan. Tapos, manguha sila ng pitaka, manguha sila ng Ako lang naiwan sa, dahil ayaw kong magnakaw, ayaw kong kasama nila. Sabi ko, ako na lang magbantay sa mga damit. Tapos, mga pera nila, ako rin ang naghawak. Ang tagal nilang kasi lakad kasi, ang haba kasi ng beach eh. Ang ginawa ko, bumili ako ng tanduay. Sa lapad. Tsaka Royal to Orange. Ininom ko, wala po panahalian sa permiro. Okay lang. Katagalan na sa harapan ako. Inom ako ng inom hanggang nalasing. Hanggang ikinarga ako doon sa jeep. Nang nabingan sila, wala na daw ako ng hubad na daw ako ng short pants. Oo, sabihin ko sa inyo, may mga buhay bago na mga barkada. Ikinarga ako ng mabuti yung driver ng jeep, kakilala ko, taga-amin. Nakita nila si Ramses to. Taga-parto tong driver taga-amin, taga-pupon. Sinakay ako doon sa jeep. Kaya nga nasa daanan ako ng jeep, nakahubad. Sa Pilipino, nakaupo ako. Ayaw ng mga ayaw ng katabi ko mga estudyante. Ang ginawa ko, sumubsub ako doon sa nakahubad talaga. Pero naganawa naman yung driver na sinutan ko niya ako ng damit, ng short pants. Kasi nung nagising ako, iba ng short pants eh. Iba na yung short pants eh. Yun po, yun. Grabe pala. Kaya tama nga ang Bible, ang alak ay makawala ng moral, makatanggal ng moral. Di ba? Proverbs, napansin nyo? Mawala yung moral ng pagkatao, mawawala na. Sinasabi sa Bible, ang alak po ay nakakatanggal ng moral na Talagang wala na talaga kung moral, no? Oo, wala na yan. Ay, lasing ako. Okay? So, tingnan nyo ang tunay na worshiper po ay puno po ng Holy Spirit. Puspos po ng Holy Spirit po yan. Tama, pang-apat po, mayroon pong Christ-likeness. May Kristo na po ang Christ-likeness na po ang Pakibasa po sa 2 Corinthians 3:18. Second Corinthians 3:18 po. Lahat tayo mawalang nalugdong ang mukha na pagiging gaya at magdang sa lamig pagkakasiyan ng Panginoon ay nagbabago tayo sa sayong parawan mula sa pagkakasiyan hanggang sa pagkakasiyan na gaya ng mula sa Panginoon na Espiritu. Ang isang po, tunay manampalataya, hindi man tayo kahawig ni Kristo. Kasi po, yung larawan ngayon, hindi yan talaga, yan ang talaga, hindi yan ang mukha talaga ni Jesus. Although, inanyuan lang na yan. Pero ang tunay talaga na mukha ni Jesus yung sa Isaiah, yung parang tuon, yung walang kaamor-amor yung mukha ni Jesus. Ang mukha ni Satanas, punong-puno ng amor. Di ba? May love ka talaga kasi puno ng alahas eh. Kay Jesus, wala talagang kamor-amor. Ngayon po, may puno, tayong Christ-likeness. Kaparehas po tayo ni Kristo. Hindi naman tayo mukha, pero sa puso mo, kaparehas po tayo ni Kristo. Amen? Sa puso, ang tinamang puso ni Kristo, palagi na sumusunod sa kanyang ama.